Hello guys! Welcome back again to my channel. For today's video, gagawa lang natin ng video yung request ng isa natin subscriber na sabi niya, nag-comment siya sa isa sa video natin sa YouTube. Ang sabi niya ito, Idol, pa-review naman ng Panasonic Window Type Nano EX. So yung Panasonic Nano EX tapos Window Type. So nag-search ako kung ano yon. So wala naman siyang sinabi kung ilang horsepower yung pinapa-review niya. So ang gagawin ko na lang ay mag-focus na lang tayo dun sa 1 horsepower na aircon. Okay? So ang gagawin ko lang dito ay pupuntahan ko lang yung mga specs niya na available na makikita natin online. So pupunta ako dun sa website mismo ng Panasonic para legit yung mabibigay ko na information sa inyo. Tapos punta tayo dun sa website ng DOE para mabigyan ko kayo ng idea kung magkano nga ba yung makokonsumo ng aircon na to sa isang buwan, tsaka kunin din natin yung kung gagamitin mo siya ng 24 hours kung magkano yung makokonsumo niya. Okay? So bago tayo mag-start, disclaimer muna, hindi ako expert. Yung mga sasabihin ko kayo ay based lamang sa experience ko, based lamang sa na-search ko, kaya kung meron man akong masabing mali dito or kung meron kayong gustong idagdag dito sa aircon na to or kung gumagamit kayo ng aircon na ganito, paki-comment na lang sa comment section yung mga experience nyo sa paggamit ng aircon na to para matulungan natin si sir. Okay? Kung hindi ka pa mag-subscribe ka na. I-click mo yung notification bell para ma-notify ka sa mga susunod ko pang mga video. Kung meron kang question, suggestion o request paggawan ng video tulad nito, mag-comment ka lang sa comment section. Okay? So start tayo. Punta tayo dun sa website mismo ng Panasonic. Tignan natin kung ano yung mga available na information doon. So, sinerch ko na para mapabilis tayo, tsaka para sure yung mabigay ko sa inyo na model ng aircon. So, ito yung mismong website ng Panasonic. Ito. Yan. Yan. So, tapos mamaya, bigyan ko din kayo ng price kung magkano to. So, punta muna tayo sa website mismo ng Panasonic kung ano yung nandito. Okay? So, ito yung window type aircon na Nano EX. Yan, technology. Yung Nano EX technology ay ito yung meaning niya dun sa mga wala pang idea. Yan. Panasonic inverter window type with Nano EX technology. XU series comes with Nano EX air purification system for continuous 24 hours air protection. Okay, etong Nano EX na to ay ang ginagawa lang nito ay para ma-prevent yung mga bakterya. Yan, ito yung nakalagay dito. And features an antibacterial filter that also combines antivirus and anti-allergen protection to ensure clean air. So, para yung hangin sa loob ng room natin ay malinis. Tapos, napapatay niya or nape-prevent niya yung bakterya na lumilipad sa hangin na nagkakos minsan nag-a-allergy tayo, yan bumabahing tayo, yung mga ganun. So ang sabi pa, based sa research ko ay nape-prevent daw nito yung pag-develop ng COVID, okay? Yung coronavirus. Okay, based sa pag-search ko. So itong Nano EX to walang kinalaman sa pagiging matipid ng aircon. So naka-focus lang siya dun sa pagpatay ng bakterya. Okay? Tapos enjoy comfortable cooling with powerful mode. So meron siyang powerful mode. Ito yung parang booster. Yung parang tawag turbo mode ng aircon. Okay? So restful sleep with sleep mode. So meron siyang sleep mode. Achieve energy efficiency without compromising comfort with inverter with DC motor and R32 refrigerant. So yung motor pala nito ay DC yung ginamit. So yung current na ginamit, yung kuryente na ginamit ay DC. Okay, itong motor na to. Yan yung fan motor ng aircon na to. Tapos yung refrigerant na ginamit ay R32. Yan, okay? So ngayon, ano pa ba yan nandito? Yung ito mga photos yata tignan natin. So, para makita nyo, yan, zoom natin. Ganyan yung itsura niya.
So mamaya papakita ko yung mismong panel niya kung ano yung nandito. Ito kasi medyo malabo. Yan. So nandito yung LCD. Yan. So makikita yung temperature. Tapos ito yung itsura ng remote. Yan. Okay. Dito sa remote, meron on and off, tapos temperature, high and low, tapos sleep mode, fan speed, tapos meron siyang mode, quiet, powerful. So ito yung sinasabi ko kanina na turbo mode para mapabilis siyang mapalamig yung aircon. Kaso malakas magkonsumo ng kuryente to. Dahil nga ang gagawin ng aircon dito ay ibibirit niya mismo yung compressor para agad mapalamig yung room. So meron siyang auto, timer off, tsaka on. Yan, may swing, cancel, set, tapos meron siyang reset, check, tsaka AC reset. So ganyan yung itsura nung remote niya para magka-idea lang kayo. Okay? So ano pa ba? So ito pala available yung 1 horsepower, 1.5 horsepower, 2 horsepower, tsaka 2.5 horsepower. Ito yung mga model nila. So sa mga gustong bumili nitong aircon na to, maglalagay ako ng link. Yan yung legit seller sa description para sa mga gustong bumili. Tatry kong mag-search ng 1 horsepower, 1.5 horsepower, 2 horsepower, tsaka 2.5 horsepower. So every horsepower ng aircon, iba-iba yung model niya. Ito yung mga model niya. Okay? So tingnan natin dito yung specs niya, kung meron tayong makukuha dito. So yan nakalagay dito. Yung pang market nila dito, yung antibacterial talaga. Itong Nano EX. Yan, pinapatay niya yung bacteria. Para malinis yung paglanghap natin ng hangin sa loob ng room natin. So yan nakalagay dito 99.7 coronavirus inhibited. Okay. So, yan nakalagay dito Nano EX is effective. Yan. Okay, kayo na lang magbasahin. Kayo na lang magbasa. So, ilagay ko na lang itong link na to sa description. So, dun sa mga nakagamit na ng aircon na to, bigyan na lang ng feedback yung mga gustong bumili nito dyan sa comment section. So, ginagawa ko tong video na ganito. Although, nagbe-base lang ako sa mga available na information online. Yung video kasi nito, kapag merong nakagamit na tapos magko-comment siya, magbibigay siya ng feedback para makagawa tayo ng trend dito sa aircon na to, yung model ng aircon na to. So kung gumagamit ka ngayon ng ganito, bigyan naman ng feedback o yung experience niyo sa paggamit ng aircon na ganito, kung okay ba siya, kung sulit ba siyang bilhin. Okay? So yan. Yung filter, bacteria and viruses for clean, healthy air. Ito nakalagay dito. The filter combines antibacterial, antivirus, and anti-allergen protection. So, ang aircon na to, parang nag-focus siya talaga dun sa mga antibacterial. Kasi meron, yung filter niya, meron pa rin siyang antibacterial. Tapos, plus yung Nano EX, yung para ma-prevent natin yung ito, tulad nitong coronavirus na to, para mapatay niya. Nakalagay dito 99.7, so mataas yan. Yan, parang nakapokus siya dun sa mga antibacterial talaga. Tapos yan, tulad ng sabi ko kanina, yung fan motor niya ay DC. Pinapatakbo siya ng DC pero walang nakalagay dito na full DC siya. Okay? So yan, nakalagay dito, the indoor and outdoor fan motor are powered by individual DC motor with independent control to give your full pure energy savings for better efficiency and lower energy consumption. So, big energy savings up to, nakalagay dito, matitipid mo daw sa isang taon, ito, over 12 months period, ay 8,564. So, kung i-compare mo siya sa non-inverter, yan nakalagay naman dito. Yan, computed based on rated values of Panasonic inverter versus non-inverter. So kapag meron kayo nakita na ganito, yung makakatipid ka ng 50%, 60%, ang ibig sabihin lang nun, kung ko-compare mo siya sa non-inverter, yun yung matitipid mo. Halimbawa to,
big energy saving, sabi niya 8,564. Ang nakuha lang, kaya nakuha nila to, kinompare nila dun sa non-inverter nila. Ito, nakalagay naman siya dito. Okay? Kaya baka magtaka kayo kung saan nila nakuha yung 50%, 60% energy savings. Yan. Kinompare lang nila dun sa non-inverter. Ito kasi inverter na. Okay? So yan, naka R32 yung refrigerant niya. Yan, okay ito. Ito yung pinaka-latest. Yan. Environment friendly to compared dun sa other refrigerant. Tapos mabilis daw magpalamig, tsaka mura. Yan. So, ano pa ba yun nandito? Stay comfortable all day long. So yung remote kanina, ito. Yan, nilagay nila dito yung powerful mode. So ito yung turbo mode. Turbo mode lang to. Ginagamit to sa unang bukas mo ng aircon para mapabilis niyang mapalamig yung aircon. Kasi ibibirit niya talaga yung compressor. Kaso nga lang, mataas magkonsumo ng kuryente yon. Pero okay lang yon kasi nga sandali lang naman yon para mapabilis lang mapalamig yung room natin. Kapag nakuha na yung desired temperature, pwede mo lang i-off. Yan. Tapos tuloy-tuloy nang yung inverter, mag-invert na siya para mapabilis o para maging matipid yung aircon. Okay? Kailangan kasi makuha mo na yung desired temperature mo. Doon pa lang minsan gagana yung inverter, or kapag malapit nang makuha yung desired temperature na sinet mo sa aircon mo, doon pa lang mag-invert yung aircon. Kung inverter man yan. Okay? So yan, ito yung ano pa ba dito? Ito yung price niya dito sa website, pero mayroong pang mas mura sa Lazada. Mamaya papakita ko sa inyo. So dito sa website nila, yung 1 horsepower ay 39,000, tapos yung 1.5 41,000, yung 2 horsepower 54, tapos yung 2.5 59. So medyo pricey siya kasi nga Panasonic to. Yung Panasonic kasi isa sa pinakakilalang brand ay hindi lamang ng aircon, so yung mga appliances. Ang pagkakalam ko, ito ata yung pinakamahal na window type aircon. Yan. So kung meron pang mas mahal dito, paki-comment na lang sa comment section. Kaya pagkakalam ko, konti lang gumagamit nito kasi nga mahal. So pero pagdating naman sa quality, of course kapag kilalang brand at matagal ng brand, yung nilalabas nila ng appliances ay quality. Pero hindi naman ibig sabihin nun ay hindi na siya masisira. So tulad na sinasabi ko sa ibang video ko, yung mga aircon ay hindi naman o walang perfect na aircon. So kaya nga may warranty yan. Minsan pagbili mo ng aircon, yung iba pagbili mo ng aircon, mga ilang days lang minsan meron silang nakikita na problema. So kaya nga may warranty yan. Kaya dapat bumili kayo ng aircon dun sa mga authorized dealer talaga para hindi kayo mahihirapan dun sa warranty. Okay? So kasi yung mga aircon ngayon medyo yung iba pricey pero yung iba mura. Okay? Yun nga lang, hindi sila kilalang brand. Yan. So ano pa ba yan dito? So ito parang summarize lang dun sa taas kanina. So punta na tayo dito sa specs niya siguro. So tingnan natin kung ano makukuha natin dito. So ito yung full specs nung every horsepower. So focus tayo dito sa 1 horsepower. Tapos kung interested kayo dito sa 1.5 tsaka ibang horsepower, tignan na lang. So dito sa 1 horsepower, ito yung cooling capacity niya, ito 10,660. So okay ito kasi ako ang requirement ko kapag 1 horsepower, ang gusto ko 10,000 yung kilojoules niya pataas. Okay, yung aircon ko ngayon ganon 10,000 siya. Hindi ako sure kung ilan eksakto, pero 10,000 plus yun yung Coolant Quad series na 1 horsepower. Okay, tapos yung power input niya, ito 860 watts. Yung EER niya 12.4, sorry. Tapos yung noise niya indoor, yung mismo sa loob ng room mo, ito yung yan, kung naka-low siya 46 decibels. Yan. So yung apat na to refrigerant na ginamit R32, good yan. Tapos yung sukat
Yung 1 horsepower tsaka 1.5 horsepower, same lang sila ng sukat. Tapos yung 2 horsepower tsaka yung 2.5 horsepower, same lang sila ng sukat. Okay. Okay nang balang magsukat kung kasya dun sa butas ng room nyo kung gusto nyo magpalit. So ito yung weight nila. So same lang yung 1 horsepower tsaka 1.5 horsepower. Tapos yung 2 horsepower mas mabigat kaysa dun sa 2.5 horsepower based dito sa website nila. Okay, kita nyo naman. Inverter control with DC motor and DC compressor. So yung compressor para niya DC din. Ito nakalagay dito, tsaka yung DC motor. So yung motor, fan, tsaka yung compressor niya ay DC. Yan, pero walang nakalagay na full DC siya. So yan nakalagay dito, parehong yes yung 4. Ayan. Tapos meron yung 4, meron silang nano EX. Yan, tulad ng in-explain ko kanina, yung pagpatay ng virus sa hangin, yan, sa loob na room natin. Tapos yung antibacterial filter, meron din yung 4. So yan. Tapos meron siyang dito, Panasonic air conditioner system catalog. So meron siyang catalog. Ano pa ba yun nandito? So wala na. Yun lang. So ngayon punta na tayo dun sa hindi, papakita ko muna pala yung panel ng aircon na to kung ano yung makikita mo. So nag-search ako kanina, ito yun. Ito lang nakita ko na close up. Yan. So ito yung mismong panel ng aircon na to. So meron siyang temperature up tsaka down. Ito yung kung gusto mong itaas yung temperature, kung gusto mong ibaba ito. Tapos meron siyang on and off. Tapos air swing tsaka yung filter clean. So yung mga buttons niya dito konti lang. So bali magre-rely ka lang dun sa mismong remote. Kasi ito ang pagkakaalam ko ilaw lang to. Yan, yung timer, kapag kinlik mo yung timer dun sa remote, iilaw siya dito. Okay? So wala siyang gaanong buttons dito sa mismong panel niya. Ito lang 1 2 3 4 5. 5 lang. Yan. Hindi naman siguro napipindot to. Kasi parang ilaw lang sila dito. Okay? So yan, dun sa mga nakagamit na nito, ganito ba talaga siya? Konti lang yung buttons niya. Okay? Pero meron naman siyang remote. Don't worry guys. Okay? Tsaka kung masira man yung remote, alam ko makakabili ka ng ganun. Okay? So ngayon punta na tayo sa website ng DOE. Ito. So, sinerch ko na para mapabilis tayo. Okay, check muna natin yung model niya kung tama. So, nag-focus lang ako dun sa 1 horsepower ito. Dito. Okay? Yan. XU1021. XU1021 BPH. So, yan tama. Pero sabi ko kanina naka R32 siya. So good dyan, yun yung pinaka-latest. Yung global warming potential niya. Kapag R32, ito yung global warming potential niya. Yan, kaya environment friendly. Mas mababa to compared dun sa ibang refrigerant. So yung wattage niya, ito. Okay. So ito yung estimated monthly energy consumption sa kilowatt hour. So ito guys, tinest lang nila to. Siya nga pala, tuturo ko muna pala kung paano makakapunta dito. Kasi ito yung DOE. Okay? So, ito, available siya online. Para makapunta ka dito, diba merong mga, dun sa mga newbie lang ito merong energy label na ganito. So, meron siyang barcode, ito. I-scan mo lang yan sa phone mo. Tapos, may lilitaw na link dyan. I-click mo yan. Kapag kinlik mo yan, dito siya pupunta. Yan, ito. Okay? So dito makikita mo yung ibang specs niya. Tapos makikita mo din yung estimated na monthly energy consumption niya. So yan, based dito sa DOE, ito yung website niya, legit yan. Ilalagay ko na lang yung link sa description.
Nung tinest nila to, 9 hours lang per day. Tapos within 1 month. So ito yung nakuha nila sa kilowatt hour. Yan, 116.10. Yan, yung kilowatt hour to guys Tapos katumbas siya ng 1,161 sa peso. So ito yung makukonsumo mo kung gagamitin mo itong aircon na to everyday. Tapos 9 hours lang. 9 hours everyday within 1 month Kaya nakuha nila to, yung ginamit nilang rate ay 10 pesos. So iba-iba yung rate sa lugar natin. Okay? Ito yung ginamit nila ay 10 pesos. So para malaman mo yung rate sa lugar nyo, tignan mo sa bill nandun. O kaya sa website mismo kung ano yung kuryente yung nagsusupply sa inyo. Okay? So ngayon, tignan natin kung magkano nga ba yung makukonsumo niya. 24 hours na paggamit. Saka pala guys, itong price na to ay itong nakuha nito na peso. Depende pa rin yan sa paggamit mo kung tama yung paggamit mo. Okay? Kung tama yung paggamit mo, possible na makukuha mo yan, possible na bababa pa yan. Okay? Kasi nga yung aircon na to ay inverter. So ngayon kukunin na natin yung kung 24 hours mo siyang gagamitin, kung magkano nga ba yung makukonsumo mo. So lagay natin dito 24 hours tapos 1 day. Tapos yung gagamitin ko din na rate dito, 10 pesos na lang din para same na lang. So ito example lang to guys Kung 24 hours mo siyang gagamitin, yan, siyempre hindi ko naman alam kung ilan yung magkano yung rate sa lugar nyo. So ang gagamitin ko na lang na rate ay 10 pesos tapos isang araw or 24 hours. So yung nakalagay dito kung gagamitin mo siya ng 24 hours, yung makukonsumo mo ay 103.20 pesos. So possible na bababa pa yan, depende yan sa paggamit mo dahil nga inverter tong aircon na to. Okay? O kaya kung tama yung horsepower na mabibili mo sa aircon mo. Kaya dapat bago ka bumili ng aircon, sukatin mo yung room mo, tapos tingnan mo kung ano yung mga heat load. Okay, yung nagpo-produce ng init sa loob na room mo. Kung direct sunlight ba yan at kung ilang kayong matutulog dyan. Okay? So ngayon tingnan natin yung price sa Lazada kung magkano. Sa mga gustong bumili nito, ilagay ko na lang yung mga link sa description. So ito sa Welcome Home Appliances, nasa 33,200. Tapos dito naman sa ibang seller, ito Rimal sales. Ito 34,400. So depende sa depende sa seller. Yan, ito 34,000 din dito. Ito 35 naman. So ilalagay ko na lang yung link sa description sa mga gustong bumili ng aircon na to. Okay? So ayan, dito sa Robinson Appliances, 34,000 din. Yan, Appliance Superstore, 35,000. Yan. GNR Appliances Official, sabi dyan dito. Yan, para lang may idea kayo. Sa Western Appliances, 35,000. Okay, depende yan sa seller. Okay? So ilalagay ko na lang yung mga link sa description sa mga gustong bumili. So yan lang yung yung mabibigay ko na info sa inyo. So pasensya na, nag-base lang ako dito sa mismong website, mismo ng Panasonic dahil nga wala naman tayong actual na aircon na ganito. So para lang makagawa tayo ng trend, ginawa ko na tong video na to para dun sa mga nakagamit na ng aircon na to, tapos mapapanood tong video na to, bigyan naman ng feedback yung mga gustong bumili ng aircon na to, kung okay ba siya, worth it ba siya, yan. Ano ba yung mga problema na experience nyo sa aircon na to. Okay? So yan, dun sa mga kung meron man akong nasabing mali dito, pag-correct na lang ako sa comment section. Kung meron pa kang gustong idagdag, ilagay na lang sa comment section. Okay? Kung meron kang question, suggestion, o gusto mong pagawa ng content katulad nito, ilagay mo na lang sa comment section. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. I-click mo yung notification bell para ma-notify ka sa mga susunod ko pang mga video. Tsaka pala guys, etong video na to ay hindi sponsor. So, na-request lang ng isa natin subscriber. Kaya ginawan ko ng review. Or hindi ko matatawag na review kasi nga wala naman tayong actual na aircon na ganito na para i-review natin. Okay? So yan.
hanggang sa susunod na lang na content natin. So kung meron kayong request na paggawa ng content, ilagay na lang sa comment section. Maraming salamat sa panonood. Hanggang dito na lang para hindi na umaba itong video na to. Maraming salamat sa panonood. Bye!